Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Southern Luzon! At magandang umaga lalawigan ng Batangas. Araw na naman po ng Friday, October 6, 2023. At narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ikapitong taon po ng programa ng Bawat Batanggenyo, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Maharaig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami, ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live mula po dito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito po si Grace Briones. At bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa atin pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan po yan ng aking kabiyaheng in tandem ngayong araw. Ayan, pagaling ikaw, Ate Isent. Ang aking kabiyaheng in tandem nga ngayong Friday, Tita Grace Briones. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap nyo na at matatanggap nga po ninyo yon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa trabahong inyong pinagkaloob sa amin. Ito po ang nagbibigay na nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. Ganon din patuloy na nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na nagbigay ng trabaho sa lahat. Lubos din ang aming pasasalamat sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa bawat araw at oras ng aming buhay. Dalangin po namin amang banal na kami po ang maging daan ng kabutihan at pagkakaisa ng bawat tao na mawala ang pagmamataas ng bawat isa at magkaroon ng maayos at magandang samahan. Walang kahit anumang samaan ng loob, gayon din sa aming bansang ginagalawan, maging ang buong sanlibutan. Salamat amang banal sapagkat patid namin ay pinagkaloob mo po sa amin ang iyong dakilang kapayapaan at kahinahunan, maging ang kapakumbabaan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayun, maraming salamat Tita Grace sa iyong napakagandang panalangin ngayong araw ng Friday. Yes, At syempre siguro i-acknowledge ko muna din na thank you at ikaw ang aking nakatandem ngayong araw. Yes, welcome na welcome ang ating Pagpa-partner ulit. talaga, Ayan, at kay Ate Isent at sa kay Kuya Eds Kuya ay Eds. pagaling po kayo at pahinga lang ng Yes, kaunti. oo. Ayan, para Lunes ay May sabak na panibagong ulit, lakas na naman. panibagong energy na ulit. So ayan, tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno po ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan na nakalaan po sa public service. Siyempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at patuloy na nakasubaybay ngayon sa ating programa. Sa mga nakikinig po sa kanilang mga tahanan, sa mga nasa opisina at sa mga papunta sa kanilang mga destinasyon, good morning po. Ganun din po, good morning sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa mga pag-antabay po ninyo at tutok lamang po kayo. Ayan, at speaking Tita Grace,
ng pagbati ay babatiin din natin na magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Of course, unang-una na dyan ang ating ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Babatiin din natin ang good morning, syempre ang ating good vice, ang ating Vice Governor Mark Leviste. Sa atin po mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis, and of course, ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, good morning din po sa lahat ng mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan po sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman po sa lahat ng ating mga katiwala, mag-like, mag-comment po and share din po dito sa ating live streaming. Ayan, ang daming nga nakatutok sa atin ngayong online viewers, Kapitana. oo. No? At saka syempre, hello na rin po sa ating mga nakikinig sa ating himpilang 95.9 Radyo Totoo, sa ating mga katiwala dyan. At para naman bumati nga sa ating mga online viewers, kasama natin ngayong Friday, walang iba kundi si Shelly Umali. Isa po magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at patuloy na nakatutok po sa ating through Facebook Live po ang ating mga kabiyahe at ating mga katiwalang sina Hans Olimba, Glenn Atienza, Mr. Rogelio Aguirre, Miss Tin Damian, Mr. Gian Marco, Miss Millicent Coloma, andyan din po sa online, si Mr. Jun Aguda, si Miss Nitz Lapa, at si Mr. Owen. At ilan lang po yan sa mga nakatutok through Facebook Live. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly. Ang dami talagang nakatutok sa atin ngayong umaga. At bago nga po tayo dumako sa ilang mga paalala at patalastas, narito naman po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Usapang consumer welfare po tayo ngayong araw sa pamamagitan nga po ng ating naimbitahang resource person mula po sa Department of Trade and Industry Batangas. Atin pong pagtatalakayan ang mahahalagang detalye patungkol po sa obserbasyon ng Consumer Welfare Month ngayong buwan ng Oktubre. Sama-sama po nating alamin ano nga ba, Tita Grace, yung mga Yes karapatan nga, oo. at responsibilidad ng isa pong mamimili at kung paano tayo magiging environmentally conscious na mga consumers. Ayan, bukod nga po dyan, ihahatid din po natin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Ayan, kaya naman, subaybayan po ang lahat ng iyan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Care for yourself, care for others. Mahalaga na aware tayo sa ating mga nararamdaman para malaman natin ang mga triggers nito. Maging in control sa emotions mo. Gamitin ang mga mood tracking tools na ito para mas lalong maintindihan ang emotions mo. 1. Mood Journal. 2. I-download ang Lusog Isip app. Ang emotions at feelings ay bahagi ng mental health. Ugalian itong bantayan at pahalagahan. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:40
8:40 na ng umaga. Ayon. At tayo po ay dadako na po sa ating talakayan ngayong araw kasi medyo exciting nga ito, Yes, Tita oo. Grace. Lalo Kada na buwan nga po ang ng Oktubre taon-taon, inoobserbahan po natin ang Consumer Welfare Month. Alinsunod po yan sa Presidential Proclamation number 1098 na nilagdaan po ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong September 26, 1997. Layunin po ng selebrasyon na magbigay kaalaman sa mga karapatan at responsibilidad ng isang consumer. At bilang pakikiisa ng pamahalaang palalawigan ng Batangas at sa pangunguna nga po ng Department of Trade and Industry o DTI, kasama po ang inyong biyaheng Kapitolyo, tutugunan po natin ang mga pagkakaroon ng malawak na access sa mga karagdagang impormasyon na dapat po ninyong malaman sa pag-obserba po natin ng Consumer Welfare Month. At kaugnay nga po niya ng ating talakayan po ngayong umaga ay pagpapakita rin syempre ng amin pong patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya naman, ito na, kasama po natin ngayong umaga ang Provincial Director po ng DTI Batangas. Wala pong iba kundi si PD Leila Cabreros. Good morning po, ma'am, at welcome back Welcome po po ulit dito sa Biyaheng Kapitolyo. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, siguro ma'am, hawakan na lang po siguro natin ang mic para mas malapit po at dinig na dinig ng ating mga kababayan ang ating boses. Ayun, so ma'am, kumustahin po muna namin kayo ngayong umaga. Kumusta naman po ba yung biyahe nyo papunta dito? At alam ko kasi meron din kayong pagpupulong na a-attendan din dito ngayon sa Kapitolyo. Yes, this afternoon. Ayun. Ayan, at kamusta naman po ba ang ating DTI Batangas so far? Mabuti po, patuloy po kami sa pagtatrabaho ng mga itinakdas na mandato para sa Department of Trade and Industry. For the last 3 months, marami rin naman tayong accomplishment. Ito yung third quarter, yung ating sa Business Development Division, patuloy na pagtatrabaho ng ating mga business counselors na naka-assign sa iba't ibang negosyo center sa lalawigan ng Batangas. Ayan, at alam ko ma'am, bukod dito, under kasi nung inyong mga division, marami po mga significant na accomplishment po. Siguro maganda na maiparinig muna din natin to sa ating mga kababayan since tayo naman nga ay nasa observation ng Consumer Welfare Month. Yes po. So patuloy po tayo. Ayan, ma'am, wait lamang po pala ang ating mic, Microphone? medyo mahina. So, Ayan. palapit na lamang po. Ayan. Alright, so yung business name registration po ng Department of Trade and Industry, gusto namin ipaalam na ito po ay 100% na dapat ang ating mga MSMEs, ang ating mga kliyente ang siyang gagawa ng kanilang business name registration. Very simple naman po yung procedure natin dito. However, yung mga pumupunta pa rin po sa amin tanggapan at walang availability ng kanilang mga computer sa bahay, pwede rin pong gamitin yon at inaasistihan pa rin po naman ang ating mga kawani ng DTI Batangas Provincial Office. Ayun, ma'am, kasi nakita ko dun sa inyong Facebook post na kayo ay naggagawad din ng parangal na Bagwis Seal of Excellence. Ano po ba itong Bagwis? Bakit po ba tinawag na Bagwis? At bakit po nagbibigay ang DTI ng ganitong uri ng pagkilala? Yes, actually itong Bagwis Seal of Excellence, actually 3 klase to. We have the gold, the silver, and the bronze. At ibinibigay namin ito sa mga establishmento na karapat-dapat. Siyempre, pag sinabing Bagwis awardee ka, patuloy kang sumusunod sa mga alituntunin at sa mga rules and regulations, including the laws na nasa saklaw patungkol sa iyong pagninegosyo. Ang mga paninda mo is de kalidad, ang presyo mo siyempre dapat tama at naaayon doon sa mga SRP na pinapatupad ng Department of Trade and Industry. Yung mga produkto mo is kung sakop ito ng mandatory certification scheme katulad ng mga construction materials, mga electrical appliances, mga electrical products, dapat ito ay may mga corresponding PS and ICC ang mga produktong ibinibenta. So patunay ito na ang tindahan ay nagtatalagay ng mga kalidad, pumasa sa pamantayan, at safety standards. Ganon din yung tamang presyo na nabanggit ko kanina.
Ayun. So talagang makikita natin medyo madami din kasi yung mga establishments po ma'am na nabigyan nyo nitong Bagwis Excellence Award. So patunay nga po yun na talagang sumusunod ang ating mga establishmento, particular po dito sa ating lalawigan ng Batangas. So ma'am, dun po sa ating mga trainings at kanina may dinidiscuss po kayo sa akin off-air yung patungkol po sa ating barangay micro-business enterprise na parang madami na po ata ang naparegister po or tumatangkilik nitong programang ito? Yes, actually po sa nalulooban lamang ng buwan ng July to September, we have 1,184 registered BMBE sa lalawigan ng Batangas. Ang last po nito is ginawa the other day sa public market. So, yung ating mga negosyante po na may capitalization of 3 million below, mas maganda ho mag-register dito kasi maraming benepisyo na makukuha or ma-attain ng isang negosyante or isang MSME na registered sa BMBE. Ayun. Sir Jonathan, gusto pong idagdag na tanong, kumusta po ang itong CARP program? Alright, ang ating CARP po na nakapailalim sa Department of Trade Industry, patuloy po tayo sa pagbibigay ng training sa ating mga ARBOS, sa ating mga organizations and cooperatives na hinahawakan ng aming CARP staff. So diretso po yung iba't ibang training, iba't ibang pagsasanay patungkol sa kanilang pagninegosyo at sa pagkapatakbo ng kanilang kooperatiba or ng kanilang mga organisasyon. At ito, Tita Grace, hindi ito mawawala sa DTI kasi lagi ko rin itong nakikita sa kanila ang mga trainings na kinokonduct nila at para nga sa ating mga kababayang, well, yung iba, Importante negosyante nito, no? na talagang uma-attend ng mga pagsasanay ng DTI. Yes, ma'am, dun po sa ating mga Alright. trainings. Sa mga trainings natin, katulad sa mga negosyo center, nagbibigay kami ng training on building and winning marketing strategy mula sa planning and execution ng pagninegosyo. Yung mga market trends po sa ngayon, pinapaliwanag ito ng ating mga resource person sa ating mga MSMEs, mga entrepreneurial roadmap to success. Yung mga selling techniques na importante, alam ito at kabisado ng ating negosyante. Ano? So, yung mga bookkeeping, basics on computer, taxation, etc. Napakarami po. Kung may mga interesado po sa mga trainings na isinasagawa ng Department of Trade Industry, maaari po kayo makapag-ugnayan. Hindi na kailangan pumunta sa Batangas Provincial Office sa Lipa. Ano po, sabi ko nga po, may mga negosyo center tayo sa iba't ibang lungsod at munisipalidad ng ating lalawigan. Maaari po nilang hanapin yung mga business counselors doon. Ayun. So talagang pinadadali ng ating DTI ang itong mga pagsasanay nga na binibigay sa ating mga kababayan. Pero ma'am, curious lang po ako, kamusta naman po ba yung nagdaang back to school? Kasi matatandaan ko way back nga nitong mga nung magpapasok ka na kasi parang nag-i-invite din po tayo sa DTI para ma-check lang po natin yung mga presyo. Kumusta po ba yung may pagtaas ba? Kamusta po ba yung ating mga establishments na especially nga yung mga nagtitinda ng mga school supplies? Baka ma'am, mapapasadahan lang po natin yung nagdaang back to school po, yung mga price monitoring po ng DTI. Yes po. Alright, actually noong pong July 25 nitong taong kasalukuyan 2023, nagpalabas po ang Department of Trade Industry ng SRP or Suggested Retail Prices para sa ating mga presyo ng mga gamit ng mga bata or ng mga gaaral sa kanilang eskwelahan. At ginawa din po ng DTI Batangas Provincial Office ang pagmamonitor ng mga business establishment na nagbebenta ng mga school supplies. And we find it naman po na naaayon doon sa nakatakdang SRP ng DTI yung mga presyong inilalagay ng kanilang mga maninindahan sa mga produktong kanilang binibenta. Curious lang ako, Kuya Jonathan, paano kaya ang DTI nag-monitor itong nakaraang pandemic? Ayun, po oo yung, nga naman. Kasi di ba nag-back to school, so galing online, tapos biglang nag-face-to-face na. Alam mo, yung first part ng pandemic po, wala pa ako sa lalawigan ng Batangas. Nasa DTI Quezon pa po ako. Yes, ma'am. And talaga pong lumalabas ako. Wala po kami sasakyan. My husband is a senior citizen, so hindi pwedeng lumabas. Okay, So nakikiride ako doon sa daughter-in-law ko. So ganun din naman po sa lalawigan ng Batangas, even during kasi may mga bukas pong establishmento at the time, di ba? Yes, Natatandaan ma'am. nyo ang mga Okay. groceries Opo, patuloy ay pa bukas. din kahit pandemic. Yes. And kailangan talaga pong lumabas ng DTI Field staff. Of course, may mga PPE kami para sa ganon ay safe naman Safe, kami sa yes, aming ma'am. paglabas. At kailangan makita hindi lang po yung presyo ng mga basic necessities and prime commodities, ganon din po ang chinecheck yung supply.
Yes, Kasi ma'am. importante Oo, ma-check importante, ng ang ma'am. supply ng produkto. More particularly po, yung ating mga BNPCs or yung Yes, tinatawag nating basic necessities and prime commodities. So, hindi tumigil ang Yes po. DTI sa pagmomonitor kung ano pa Tanda ko dapat. pa noon, usong-uso salita, essential, kung ano yung mga Essential, essential kung ano lang yung na mga essential, yun lang ang produkto. bibilhin mo. Mhm. Ayan, dahil nga Ma'am Leila, tayo ngayon ay tatalakayin natin yung observation, pagdiriwang ng Consumer Welfare Month ngayong taon. So siguro marapat lamang din na ipabatid natin sa ating mga kababayan po ano po ba ang tema natin ngayong taon at gaano po ito kahalaga na maipagdiwang higit lalo na po dito sa ating lalawigan ng Batangas. Alright. So for the 2023 Consumer Welfare Month celebration, ang tema po natin sa ngayon ay ang Gen S or yung tinatawag nating Generation Sustainable. Simply defined, pag sinabi natin sustainable or Gen S, we have only one Mother Earth and we have to take care of it not only for ourselves but para po sa mga darating pang henerasyon. Ayun. Nung una kasing narinig ko itong tema nga ng ating DTI, Gen S, Generation Sustainable, napaisip ako, ano kaya ang tinutukoy ng DTI dito? So, ang focus po natin this year ay dun sa sustainability. Yung pagiging sustainable po ng ating mga consumer or yung pagiging responsible ng ating mga consumer. At the same time, habang sila nga ay namimili, iniisip nila yung impact nito sa environment. So ma'am, ito focus yung ating 7R. Kasi before alam naman natin at alam ng lahat na pamilyar yung 3Rs. 'Di ba yung basic, kumbaga yung recycle, reduce ata yung basic na tatlo. Pero ngayon, may 7R. So siguro ma'am, pasadahan lang po natin ng kaunti itong 7R, especially po yung may mga bago ata akong naririnig dito, mga rethink. Kagaya po nun. Sige po ma'am. Alright, actually, 7 na ngayon yung R's. Sa celebration ng 2023 Consumer Welfare Month, 7 yung R's na tinatawag natin dito. Ano na to? Ito yung rethink, refuse, reduce, repurpose, reuse, recycle, and repair. So, isa-isahin natin. Sige po ma'am. So, sa rethink, ano ba yung sabi nga, mag-isip tayong mabuti, kumbaga i-critically assess natin yung ating mga choices, yung ating mga behaviors, na ang emphasis natin ay yung long-term environmental and social impact, of course. So ano yung pwede natin gawin? Sabi nga, step back, isipin natin, ano ba yung pwede? Alright, pwedeng i-consider natin pag tayo ay magbabiyahe, pwedeng bike instead of the car. Yes, po. Pwedeng yung malalapit lang, pwede tayong maglakad. At the Ayan, same meron time, tayong marami tayong, office mate dyan na nagbabike na lang din. Tita Gracie, kasamang Hans. Aktibo yan sa pagbabike. Yeah, oo. Nakakatipid na talaga siya. Oo. Oo. So, instead na sumakay, di ba, sanay tayo minsan Kung magko-commute kaya. ka agad. Kung pwedeng lakarin, at least nakakapag-exercise Yes pa tayo. So, yung kailangan mag-isip tayo mabuti, kumain tayo ng maraming gulay, di ba? So, gulay para mas maganda, pampahaba ng buhay, sabi nga. And pwede rin yung mga mag-isip tayo, you just instead na mag-patronize tayo yung mga imported products, pwede tayo mag-isip na gamitin natin or ambilhin na or tangkilikin natin yung mga local products natin. Yeah. So, natutulungan pa natin yung ating mga negosyante dito sa ating bayan or dito sa ating lugar. Ayan, at nabasa ko kasi ma'am, isa din po doon sa kumbaga isinusulong dito sa ating celebration, yung highlight po, yung green logistics at saka po yung ating sustainable packaging. So ito nga yung sinasabi nilang environmentally preferable o yung tinatawag din po na eco-labeling. Siguro ma'am, pasadahan po natin ito. Ano po ba yung green logistics at saka yung sinasabi nating mga eco-labeling po? Alright. So, importante yung mga pag-iwas natin sa paggamit ng mga plastics o kung tayo ay mamamalengke, mag-grocery tayo, magdala Yes tayo ng po. mga eco bag, diba? Yes, At saka ma'am. yung mga eco bag, reusable yan. Reusable, yes, Kung mga plastic, hindi tayo makakatulong sa pagprotekta ng ating mga kapaligiran. So, might as well gamitin natin yung mga reusable na mga eco bags. That's one way. At saka yung mga ating mga waste materials, yung mga plastic, ihiwalay po natin siya. Diba? Minsan maglalagay tayo ng basura sa labas ng bahay, diba? May mga Yes, lagayan ma'am. tayo na Meron pinipick tayong up.
make it a practice na nakahiwala yung mga recyclable materials. Opo. Para hindi nakakalkali ng mga yagit na umiikot Yes, sa ating ma'am. mga Opo. harapan ng bahay, diba? So actually ako, practice ko po yun, nakahiwala yung mga plastics, nakahiwala yung mga papers, nakahiwala yung mga cartoons, so that kapag ka may mga dumadaan, pipick up nila yung cartoons, pipick up nila yung plastic, so may Alam iwan na yung po mga talaga. basura. So yung mga bagay na pwede nating i-recycle, importante po, mahiwalay natin yung mga yun. Ayun, at saka ma'am, dumadami din kasi yung mga establishments ngayon, 'di ba, na nagsusulong na nito nga sustainable packaging, invest nga ng mga plastics, may mga cartons na lang. Tapos yung eco-labeling kasi kung di po ako ma'am nagkakamali, ito yung parang certification din ito eh. Na kung may makikita po kayo yung parang kulay green na maka-earth, ganon. Maka-environment Kagaya nga, Sir John, friendly. ang ating Batangas City, example nga po yung mga ordinances na Ayun. may kontra paggamit po ng mga plastic. Oh, pero ma'am, curious ako, meron po ba like specifically sa ating DTI like mga programs po na kasi nabasa ko po ang ating DTI sa central office naman po ito, meron sila yung kapatid mentor me program po na ang mga tinutulungan like for example mga PWDs, yung mga maong pants na luma na ginagawang bag, yung mga plastic ng anong tawag din mga drinks ginagawa ding bag, so nagre-recycle sila. Yes, recycling or reusing. Importante po yan. Kailangan medyo maanong isip natin na kung paano mapapakinabangan natin yung mga bagay na nakatenga lang or nakatambak lang, diba? So, maganda po yun, maganda. At ginagawa din po namin yan sa aming tanggap. Ayun. So, ma'am, dahil nga Consumer Welfare Month, ano naman po ba yung mga activities na nakaline up po ng DTI Batangas for Consumer Welfare Month 2023? Right. So, ang mga activities po namin, patuloy kami sa mga conduct ng lectures sa iba't ibang mga organisasyon, sa mga eskwelahan, sa iba't ibang mga samahan, even online, even physical yung conduct ng aming mga seminars and lectures. Para sa ganon, yung consumer awareness, di po ba? Importante po malaman ng mga mamimili, ano ba yung kanilang karapatan. Pero sabi ko nga po, hindi lang yung karapatan, dapat malaman din nila kung ano yung kanilang mga responsibilidad. Opo. So gusto rin namin ipahayag sa publiko sa aming mga pagko-conduct ng lectures, yung mandatory certification scheme po na tinatawag na in-implement ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng ating Bureau of Philippine Standards. May mga produkto po tayo sa merkado na hindi dapat siyang ibenta or ilabas sa market nang walang kaukulang lisensya mula sa BPS. O kung ito naman po ay imported at sakop din siya ng mandatory standards, dapat naman po siya ay may ICC or Import Commodity Clearance na just the same ang Bureau of Philippine Standards pa rin po ang nag-i-issue nito. Ayun, at kasi ngayon din po ma'am ay yung ating National Standards Week. Ayan, kasabay nga nito ding ating Consumer Welfare Month. So, ma'am, mapunta naman po ako doon sa ito, medyo mainit. Hindi naman mainit. Kumbaga parang nitong mga nakaraan nga lamang po ay nagmahal yung presyo ng ating bigas. At alam ko ay magkatuwang ito ng DTI at saka ng, well, of course, primarily ang ating Department of Agriculture. Kamusta naman po ba yung ating mga presyo ng bigas at naging monitoring po ng ating DTI? Yes, ang Department of Trade and Industry po ay naatasan din na mag-monitor ng presyo. Kaugnay po ito ng ipinalabas ng ating Pangulo noong nakaraan na EOS 39 na kung saan may price cap ang regular milled at saka well-milled rice, which is 41 for regular milled and 45 for well-milled. Pero gusto kong ipaliwanag na yung mga fancy rice, yung tinatawag natin mga premium or special rice, Yes, ma'am. hindi po ito kasama. So ang DTI po kasama ang Department of Agriculture at ang iba't ibang mga kawani ng DTI sa iba't ibang mga munisipalidad at syudad ng ating lalawigan ay pumunta sa merkado or nagpunta sa merkado upang makita yung presyo kung nasusunod ba ito ng ating mga rice retailers. Gusto ko nga itanong kay ma'am kung kailan ba, may schedule po ba ng monitoring ang DTI? Yan po ba araw-araw, weekly, or kailan po ma'am? Ang lahat po ng DTI Provincial Offices are required to submit monthly monitoring. But ang Batangas City po is the key area of Calabarzon or DTI Region 4A. So sa Batangas City po, kami po ay may regular na linggo-linggong monitoring ng basic necessities and prime commodities na nakaatang po sa Department of Trade and Industry. So yun po. So other than that,
Pwera yung mga regular monitoring namin on a monthly basis, depende pa po yung mga seasonal products natin, di ba? Minsan kung panahon ng November, mga Ayan. kandila, Apo. panahon ng Kapaskuhan, Lalo yun. na napapanood Kasi ko pa Ma'am Layla, ang naging isa ding issue kasi doon, kahit sabihin natin na talaga naman puspusan yung pagbabantay ng DTI, pagmamonitor dito sa mga presyo nga ng bigas. Pero yung mga ilang kababayan nga natin na may napapaulat nga po na pag, ayan, nadjudge na ang DTI or ang nagmo-monitor, papalitan nila ng naaayon yung presyo. Pero kapag umalis nga yung mga nagmo-monitor, ibinabalik Babalik. nila dun sa mahal na presyo nila. Actually, hindi lang naman po DTI ang nag-monitor ng bigas sa palengke. Apo. Maging ang ating Department of DA. Agriculture po. Katuwang po namin sila. May mga pagkakataon po na magkakasama yung team. May pagkakataon naman na solo yung DTI na Yes, ma'am. umiikot. Kasi nga depende sa availability ng mga staff or ng mga personnel ng kanya-kanyang tanggapan. Ayun, so... Lalo na ngayon, Sir Jonathan, napapalapit na naman ang November, ano? Mhm. Ayan, Kailangan. Tita Grace, siguro itanong na din natin dahil Burmans na nga. O, ayan. October na po tayo, ma'am. Andyan na po, papalapit na po yung ating undas. Magiging busy na naman po kayo sa monitoring at saka ng pagpapatupad po or pag-i-implement nga ng ilang mga regulations. At marami nga po nag-iisip na nitong mga panghanda sa holiday season. Andyan naman po yung ating mga Noche Buena package. Ma'am, siguro una po, any plans po ng DTI this coming undas? And siguro sunod na din natin yung holiday season Holiday, in terms oo. po ng inyong nga pong mga ipinatutupad na price monitoring, pag-implement nga po ng regulations sa mga establishments po. Yes. As early po, patuloy po namin minomonitor ang presyo ng kandila sa merkado. Diba? Mag-undas na yan. mag-uundas So, na, oo. kailangan talaga babantayan natin ang presyo ng kandila. But as per yung previous monitoring namin for the past few weeks, stable pa naman po yung presyo at saka yung supply ng kandila sa merkado. Now, after November, come December, syempre, maglalabas po ang Department of Trade and Industry ng guide or SRP para sa ating mga Noche Buena products. Ayun, Tita And usually Grace. po as early as November, inilalabas na po ito ng DTI. So yun po, patuloy din po, hindi lang yung iba't ibang basic necessities and prime commodities sa ating merkado, kundi tututukan din po ng Department of Trade and Industry ang mga presyo ng mga Noche Buena products. Yes po. And we have to see to it that this business establishment, this grocery stores ay nagko-comply din sa SRP na itinakda po ng Department of Trade and Industry. Ayun, kasi pag taas nga ng demand ay tataas din nga ang Pagtaas presyo. din, Pero oo. dahil nga meron tayong tinatawag na suggested retail price, hindi hanggat maaari ay sana ito yung masunod. Kasi ma'am, ang syempre alam naman natin ang hinaing nga ng ating mga kababayan Oo, eh lahat medyo naman ay napaka-mahal tumaas na. ang bilihin. Mahal, yes. Pero alam naman po natin na like for example kung di ako nagkakamali yung free pass ata sa mga nagdadala ng mga produkto, nag-implement ng ating Pangulo na malibre na yung ating mga trucks nga nagdadala ng mga commodities, mga pagkain, basic services para syempre hindi nga maging mabigat or makadagdag pa ito dun sa pagmahal pa ng mga produkto. So, ma'am, nabanggit nyo kanina yung ating mga ICC dahil tayo National Standards Week. Madaming mga bibili dito ng mga Christmas lights ulit at actually yung iba nga taon-taon halos ata nagpapalit. Kung hindi man itinatabi yung mga nakaraan. Ano po ba ma'am ang pwedeng maipaalala nyo po sa ating mga kababayan lalo na po pagdating po dun sa ating mga tinatawag nga na ICC at meron pa pong PS, yung Philippine Standard Mark. Alright. Ito pong PS at ICC, patungkol po ito sa tinatawag natin na Mandatory Certification Scheme ng Department of Trade and Industry. Ano po yung mga nasasakop na produkto nito? Alright, yung ating pong mga construction materials katulad ng mga bakal, yung mga GI pipes, yung ating pong mga electrical materials katulad ng mga wires, yung mga ballast, etc. Yung ating mga appliances po katulad ng rice cooker, refrigerator, washing machines, etc. Napakarami po niya mga kitchen home appliances na yan. Kasama po yan sa nakapaloob doon sa tinatawag nating Mandatory Certification Scheme. So anong ibig sabihin po nito?
Kung ang mga produkto po na gagawin ng isang manufacturer ay nasasakop ng Mandatory Certification Scheme, marapat po na sila ay kumuha ng kaukulang lisensya, yung tinatawag nating PS license, mula sa Bureau of Philippine Standards. Paano po ginagawa ito? May mga application po na dapat i-comply ang mga manufacturers at ito po ay nagkakaroon ng product audit at QMS audit. When we say QMS audit, ito po ay nakaangkla doon sa tinatawag nating ISO 9001 2015 version na kung saan ito ay patungkol sa quality management system. Yung product audit naman po, mayroon po tayong mga expert na nagko-conduct kasi kapag ang isang produkto po ay under ng Mandatory Certification Scheme, mayroon siyang tinatawag na PNS or Philippine National Standard. Kunyari sa bakal, ito ang PNS ng bakal. Kunyari sa electric fan, ito ang PNS ng electric fan. At dito nakadetalye kung paano at dapat ano ang isang produkto. Opo. So, ibig sabihin, kapag ka nag-manufacture ka nito, dapat nagko-comply ka doon sa PNS. And hindi ka naman i-issuehan ng BPS kung ang produkto mo ay hindi compliant doon sa PNS ng particular na produktong ito. May nabanggit ka na ICC, tama Apo. po yun. Kasi hindi sa lahat ng oras ang makikita nyo ay PS mark, but then may makikita kayong mga ICC, or specifically ito yung mga ICC stickers. This pertains po doon sa mga produkto na sakop ng Mandatory Certification Scheme. Dapat po yung produktong in-import na yon ay hindi dapat lumabas sa merkado not unless nakukuha ito ng ICC or Import Commodity Clearance mula sa Bureau of Standards. So yung ICC yung mga sa products po imported. na walang ICC, Oo, maliwanag po na hindi. Oo, basta sakop siya ng Mandatory Certification Apo. Scheme, Yes, diba? okay po. So, dapat yon ay nag-file sila ng application sa Bureau of Philippine Standards or sa BPS, and ganun din po, may corresponding product testing na ginagawa bago bigyan ng permiso at bigyan ng ICC stickers itong mga importers ito para maibenta po sa merkado. Merkado. Ayun, pero ma'am kasi tanong ko lang din, curious lang kasi ako, Tita Grace, Ma'am Layla. Ito bang ICC stickers po natin may mga chance po or may mga na papaulat na po sa inyo na napepeke? Actually, medyo mahirap na nilang ma-fake po yan ngayon. Hindi katulad nung araw na it's just one color. Nung kauna-unahan po puti, stickers na puti lang yan. Tapos naging silver, tapos naging tricolor. May mga ano na po yan. Medyo may mga security ano pa rin Features yan. na siya. Yes, security features, and ang Department of Trade Industry mayroon po siyang kakayahan talaga para makita kung ito bang mga stickers nito is legit or not. And it's only the Bureau of Product Standards who handle this. Sila yung nag-i-issue nito doon sa mga imported products na na-test na at napatunayan sumusunod dun sa quality ng produkto na isinasaad dun sa PNS for that particular mandatory product. Ayun. So, dumako naman tayo, Ma'am Layla, doon ito kasi Tita Grace, itanong mo kay Ma'am Layla. Alam ko marami ka mga kapitbahay doon sa atin sa opisina na palaging tatawagin parcel po, parcel. Yes. Ayan, so Tita Grace. Direk, ano po yung paalala nyo na maaaring ibahagi o maibigay sa mga nag-order o bumibili ng mga produkto online, ma'am? Yes. Yan. Actually, yan na yung uso Yan ngayon, ang usong-uso, online ma'am, selling. Sobra ngayon. po. diba? Napakarami po nating mabibiling produkto online. Pero ang sinasabi po natin, paalala sa ating mga consumers, dapat po maging mapanuri kayo. Una, mas maganda po kung bibili kayo ng produkto doon sa mga legitimate online seller. Para kung sakali po at nagkaroon ng problema, mag-file kayo ng reklamo, mas madali po ito ma-facilitate. Kasi, syempre, may proseso kami doon, sinusulatan yung mga sellers. Pero ang mahirap ho, basta bumili na lang sa online na minsan, di ba, yung biglang magpa-pop up or kaya minsan yung bigla na lang even yung mga private numbers, I have this and that, ito yung presyo. So ikaw naman, alam mo minsan ng mga consumer, pag nakitang mababa yung presyo, talagang Opo. kinakagat-agad. Kinakagat, Pero dapat yes, maging ma'am. matalino tayo, hindi lang So, yung yan. presyo yung titingnan Maging natin, matalino. yung kalidad ng produkto. Quality. Opo. So, yun po, dapat maging mapanuri tayo sa pagbili ng produkto kahit online. Diba? Kahit Yes, ma'am. online. Opo. And, Tsaka maganda din dun, ma'am, i-check siguro yung mga reviews. Correct. Ayun. Oo, correct. Mga reviews at mga patunay na legit na seller talaga yung binibilhan ninyo. Kasi merong iba talaga na after ng transaction, makapag-settle ng bayad, ay yun, wala na nagbablock na, binablock na sila. Gusto naman nating ipaalala sa mga consumers na kahit yung produkto binili nila from online sellers,
Parehas po ang mga batas na ipinapatupad ng DTI, maging ito man ay dun sa online or maging ito man ay dun sa mga physical stores. Ma'am, pwede ba itanong kay Direk, paano yun namomonitor yung ganyan? Yung sa online nga po. Kung may Medyo- reklamo po. Yes, ma'am. May Usually reklamo po, din. nag-file po sila ng reklamo sa Department of Trade Industry. They Yes, can just ma'am. file their complaint via email, r04a.batangas@dti.gov.ph, and nagko-conduct po kami ng mediation, pinaprosesa po namin yung reklamo. Mabuti na lang, Sir Jonathan, matalino ang ating mga office mates. Oo, Wala naman parang- akong naririnig sa kanilang nag-complain. Oo nga, parang wala pa Oo. naman ata akong na-experience na mga umorder sa ating mga opisina na iba ang dumating. Aba, hindi ko lang pala sure kay Tito Jun. Ano, kay kagaya Tito nung Jun. kahapon. Parang may Ano kaya binili yun? atang ano. Pero siguro naman yun isa pagkaka-click niya. Parang hindi niya na-click yung baso. Ano, yung initan daw ng, yung may, umiinit na baso. Ano yung umiinit? Ayan. Oo. So, ma'am, speaking po ng mga complaints, ano po ba yung mga kadalasang natatanggap po na reklamo Reklamo, opo. sa inyong tanggapan? At syempre, paano naman nga po yung pagtugon ng DTI dito sa mga complaints? Yes, ang kadalasan pong nature ng complaint na nare-receive ng DTI Batangas Provincial Office ay patungkol sa mga defective product. Yes, ma'am. Tayo Yun pong pala. mga consumers, lagi po nating tandaan kapag ka nakabili tayo ng produktong defektibo or di kaya nagbayad tayo. Kasi hindi lang naman produkto yung binibili natin sa merkado, di ba? Yung mga Apo. different services. So, Yes, ma'am. whenever na nakabili tayo ng defective product or service, bilang isang consumer, may karapatan po tayong magreklamo. Yan. Saan, ma'am? Saan po sila pwedeng Alright. makipag-ugnayan, Sa Department ma'am? of Trade and Industry po, katulad po yung nabanggit ko, pwede pong hindi na kayo pumunta ng physical sa aming tanggapan. Office. Yes, Maaari po kayo mag-file ng complaint via email, r04a.batangas.dti.gov.ph, at ipinaproseso po yan ng provincial office. Paano po pinaproseso yung complaint? Importante din po, sinasabi namin pag mag-file ng reklamo, yung pong proof of purchase. Dapat po may Yes, resibo. ma'am. But it doesn't mean po na kung wala kayong resibo, hindi na kayo pwedeng mag-file ng reklamo. For as long as mapapatunayan po ninyo na yung isang produktong depektibo, binili nyo, kunyari kay Store A or Store B, for as long as mapapatunayan, maaari pa rin po kayong magharap ng kaukulang reklamo. And pwede ko pong ma-remind, hindi lang po yung complaint sa DTI yung pwede nyo i-file. Maaari din kayong mag-file ng complaint sa ibang ahensya ng pamahalaan, katulad ng Bureau of Internal Revenue, na kung saan kapag ka hindi nag-issue ng resibo ang ating Yes, ma'am. maninindahan, Oh, yes, maaari silang ma'am. mag-file. So, dadami yung problema ng mga sellers na ganito. So, pinaprocess po namin yun, nire-receive namin yung complaints, nagko-conduct po ng mediation. Nung before pandemic po, talagang lahat ng mediation. When we say mediation po, ito po yung proseso ng DTI sa paghahandle ng complaints na kung saan ang isang nagreklamo at ang isang inireklamo ay pinapagharap namin sa aming tanggapan. Purpose of which is maka-arrive sila sa amicable settlement. Kaso po, nung mag-pandemic, syempre, hindi naman talaga tayo Yes, ma'am. lumalabas. And Opo, even up opo. to now po, we process consumer complaints na ang proseso po ay virtual. Pwede pong mag-file ang isang nagreklamo. Hindi niya kailangan pumunta sa opisina. Proseso ng mediation ay ginagawa po online. Ayun. Online po, Yun. oo. May So- pagkakataon, sir, na hindi Apo. nagsisettle ha. Bagaman marami naman, halos lahat naman nagkakaroon ng amicable settlement. But for purposes of malaman ng ating mga consumers, kung hindi po nagkaroon ng amicable settlement ang complainant and respondent sa harap ng mediation officer, syempre mag-declare kami ng failure of mediation, and we have to elevate the complaint to the Consumer Arbitration Officer of DTI Calabarzon or sa aming DTI Regional Office. So doon po pinaproseso yung reklamo. Ayan, so kitang-kita naman natin ang pag-aksyon ng DTI nga oo. regarding sa mga complaints ng ating consumer. At dahil nga po tayo, ma'am, dahil alam ko madami pa tayong dapat pagtalakayan, pero dahil tayo medyo nauubusan na ng ating oras, siguro ma'am, dumako na tayo doon sa pagbibigay kaalaman nga o awareness para sa ating mga kababayan o consumers. Siguro, ma'am, yung ating types ng consumer behavior, pasadahan na din po natin yung consumer rights. Alam ko, ma'am, ito ay 8. Hindi ko lang po alam kung na-update ba or 8 pa rin. Diyan pumapasok kay Sir Jonathan yung customer is always right. Ayun, Kung i-discuss ano ba? din yun ni Oo, ma'am. i-discuss At din saka yun yung sa 5 direct. consumer responsibilities. Sige po, ma'am. Alright. So, unahin natin yung types of consumer ha. Tingnan nyo po kung saan kayo nabibilang. Meron po tayong spendthrift. Ito po yung bonggang-bongga, yung magasta.
Meron din po tayong close-fisted consumer. Ito naman may tinatawag natin mga barat. Yung ang pera po nakatahi sa bulsa. Actually, wala naman ho maging masama sa barat. Yung tumatawad tayo sa palengke, tumatawad tayo. Pero syempre, reasonable naman yung pagtawad. At saka, hindi naman to the saying na nakatahi sa bulsa yung pera. Paano naman yung pangangailangan natin? May needs and wants po tayo. Remember, what is important is masuffice po natin yung ating mga needs, yung pangangailangan natin. Yung wants po, ibig sabihin, ano lang yan yung gusto lang Gusto natin, lang po. pero pwede namang wala. So, ang rule po doon, basta kaya ng bulsa, go. Pero medyo titingnan natin yung ating capacity. Kapag medyo so doon na lang muna tayo sa needs, later na lang yung wants pag may mga bagong swerteng dumating. So, wasteful consumer, ito po yung mga aksaya. Diba, sa mga kabataan, nag-gadget, nag-aaral ng leksyon. Yung mga gripo natin sa banyo, hinayaan nating nakabukas. Yung ilaw, tanghali na, nakabukas pa. So, sila yung mga wasteful consumer. Meron din po tayo bargain addict. So, hindi drug addict ha. So, bargain addict. Bargain. Ayan na. Yes, at basta may mga sale, ayan na. Nakakita ng signages na bargain, sale. Pero, actually, wala pong masama samantalahin natin ang pamimili kapag ka may mga sale, kapag ka may mga bargain. But we have to really be very meticulous. Titingnan po natin mabuti. Baka kaya nga buy one, take one. Baka malapit na mag-expire. So, ang oo nga. bibilhin mo lang yung kayang i-consume ng family. Or baka kaya 70% off yung shoes. Baka naman 2 suot lang, ngumiti na. Diba? So, yun. Dapat po maging matalino tayo sa pagbili. Meron tayong tawag din po, panic buyer. Wag naman po tayo mag-panic buying kasi, alright, nabalitaan may kalamidad, ayun, nagsugod sa merkado, lahat ng grocerya binili. Alam niyo po, mayroong hindi magandang epekto yung panic buying. Kasi kung marami po mag-panic buying, mauubos yung supply ng produkto sa market. Alam naman natin yung law of supply and demand. And syempre, alalahanin din po natin yung ating mga kasamahang consumer sa komunidad. Mayroon din po tayong impulsive buyer. Anong ting impulsive buyer? Parang Ayan, parang ako lover. dyan nabibilang. Yes. Diba? Ano nga? Parang sabi ko nga sa mga estudyante, impulsive lover. Pag may nakakitang Parang mga blondie, takaw ito na. tingin po, ma'am. Yes. Pero, impulsive buying is yung nakita mo lang, maganda, nakita mo lang. Pero hindi mo inisip, kailangan ko ba talaga to? Priority ba para bilhin ko to? Diba? Yung mga mamamalengke, minsan may nakita mga sale bargain. Bago pa dumating sa karnehan at isdaan, ang dami nang napamili. So sa halip na 1 linggo, yung pinamiling pang-ulam, mga gulay, karne, isda na i-imbak natin sa ating refrigerator, 2 araw na lang. Paano naman yung 5 araw? So impulsive buying, iwasan po natin yan. Ito po yung sabi ko nga, ito yung pinakamagandang uri ng mamimili. Ang intelihente or ang matalinong mamimili. Sabi nga, each one of us has to be an intelligent consumer. Ano po ba yung intelligent consumer? So, ibig sabihin, matalino ka sa pagpili ng produkto. Marunong kang mag-prioritize at yung bibilhin mo, yung dami ng bibilhin mo, depende sa kapasidad ng ating bulsa. And katulad po na nabanggit ko kanina, hindi lang po yung i-consider natin, ganun din po yung kalidad ng produkto na pinipili natin sa merkado. So siya po yung iba't ibang uri ng mamimili. Actually, 7. The 7 type po, kung doon po kayo nabibilang, napakaswerte po ninyo. Ayan, ang aking tumata kasi doon ay basta kaya ng bulsa, bulsa. go. Ano nga, Shelly? Ayun. So, ma'am, pasadahan na lang natin ng mabilisan itong 8 karapatan ng mamimili at yung 5 responsibilities naman. Siyempre, tayong as consumer, meron din naman tayong responsibilities. Alright. Consumer rights, 8 po yan. Siyempre, una, the right to safety. Karapatan natin na maging safe tayo sa mga produktong binibili natin or binabayaran sa merkado. Siyempre, the right to be informed. May mga advocacies nga po na kinoconduct ng DTI para magkaroon ng kaalaman ng ating Apo. mga mamimili. Yung satisfaction sa mga basic needs, yung mga pangunahing pangangailangan natin. The right to choose, siyempre, consumer tayo. Tayong may karapatang pumili ng produkto. Kasi ang dami-dami pong products ngayon. Pag nakita nyo, ang dami-dami, mamimili kayo, but you have to be wise in Ayun. choosing the right product. Yung sabi nga, yung healthy and sustainable environment, the right to redress, nabanggit na po natin to kanina, kung isa kang mamimili, nakabili ka ng depektibong produkto, pwede ka pong mag-file ng kaukulang reklamo. And yung mga sinasabi natin, yung mga consumer education, kaya nga po ginagawa ng DTI ito, and the right to be heard. Kailangan mapakinggan ka kung may problema ka bilang isang mamimili.
Ayan, at ang ating naman pong responsibilities. Alright, ang mga responsibilidad natin. Critical awareness, ito po yung sinasabi ko. Sa Tagalog, medyo malalim, mapanuring kamalayan. Ang ibig sabihin, mapanuring kamalayan. Alright, so ang ibig sabihin, dapat talagang masusi kang nagtatanong. Ano ba tong presyo, ano ba tong produktong ito? Kailangan ko ba talaga to? Tama ba yung labeling? Alam niyo po, importante yung labeling sa produkto. Actually, mayroon tayong batas dyan sa labeling law. Bakit importante yung labeling? Para sa ganun, kung magkaroon ng problema or may na-encounter kang hindi tama doon sa produkto, maari mo siyang masulatan or matutumbok natin kung sino talaga yung manufacturer. So, that has something to do pa with critical awareness. So yun, sabi ko nga po, dapat maging mapanuri po tayo. Action, isa sa mga right natin ito. Syempre, kung may nakikita tayong mga untoward incidents sa merkado, kung may napapansin tayong katiwalian sa mga nagnanegosyo, maaari po tayong mag-report para sa ganun naman, mai-correct yung mga bagay-bagay na dapat na i-correct. Social concern, isang example po nito yung panic buying. Dapat alam natin, nararamdaman natin kung ano pa man yung pangangailangan ng ibang mga consumer sa ating komunidad. Solidarity, pagkakaisa. Ang ibig sabihin po, sabi ko nga, best example po sa solidarity, walis. Walis tingting. Ayun, kasi buklod-buklod. Correct. Pag po yung walis tingting, hiwa-hiwalay, wala po siyang silbi. So, ganun din po tayo, mga consumers, kung tayo po ay sama-sama, magbubuklod-buklod tayo, mas may tibay at may boses tayo. At ang last po, yung environmental awareness. Sabi nga bilang mga consumer, dapat environmentally aware tayo kung ano yung mga dapat na, katulad kayo, yung Gen S, yung mga sustainable na mga pagkonsumo natin. Importante po yan. So, yun, sabi ko nga po, hindi lang karapatan tayo mayroon bilang consumer, mayroon din po tayong obligasyon na dapat nating isagawa. Ayun, kumbaga ang bottom line naman dito, Ma'am Layla, ay yung pagiging wais, pagiging matalino at mapanuri nating bilang isang mga mamimili or bilang mga consumers nga. So, ayan ma'am, dahil tayo ay 10:20 na po ng umaga, siguro mensahe nyo na lamang po at paanyaya sa ating mga kababayan na makiisa po sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Yes, nakalimutan kong banggitin. Sige po. In line also with the Consumer Welfare Month celebration, ang Department of Trade and Industry po ay may conduct na iba't ibang diskwento caravan, mga in-store diskwento caravan po ito, na kung saan ay maaari silang makabili ng produkto at reduced prices. Kaugnay din po ng celebration, kami po ay project with Jollibee Foods Corporation para sa pagiging environment friendly, yung maiwasan po yung yung refusal nila to accept, lalo yung mga take home, refusal to accept nitong mga one time na mga plastic use, yung mga meron po kaming promo niyan na isasagawa sa pakikipagtulungan sa amin ng Jollibee Foods Corporation. May mga certain mechanics yan for every one purchase at nag-refuse ka, parang may mga stamp card, and at the end, kapag ka nakiipon ka ng ganitong number, meron siyang redemption na premyo. So, yun po sa ating po mga consumers, lagi po namin ipinapaalala mula sa Department of Trade and Industry, Batangas Provincial Office, maging matalino at listo po tayo. Ayun, so napakadami nating natutunan ngayong Consumer Welfare Month na celebration nga, at syempre katuwang natin dito ang DTI Batangas sa pagpabigay nga ng kaalaman, pagpapabatid ng kaalaman sa ating mga kababayan patungkol sa consumer awareness, yung consumerability ba ang tawag doon ma'am, consumerism din. So, ayan, ma'am, una sa lahat, maraming salamat po at kami po ay inyong napaunlakan dito sa ating biyaheng Kapitolyo, at siguro ay masusundan ulit ito dahil napakarami pa ma'am ng pwede nyo pa pang ma-share sa ating mga kababayan. So, ayan, sa ating nga pong mga tagapakinig, baka ma'am pala meron kayong mga gustong batiin, mga pasasalamat po ninyo. Yan ma'am, ang ating mic. Siyempre po, ang aking makasamahan sa Batangas Provincial Office and Department of Trade and Industry, ang aming pong Regional Director, taga Batangas City po siya, si RD Marisa Argente. Dati din po sa Batangas Provincial Office, nakasalukuyang siya ang Regional Director ng DTI Calabarzon. Ayun, so ayan, good morning po sa lahat ng ating mga taga-DTI. Ayan, so nakapanayam nga po natin ngayong umaga ang Provincial Director ng Department of Trade and Industry Batangas. Wala pong iba kundi si Mama Layla Cabreros. Sa atin pong pagbabalik, ang atin naman pong ulat panahon
Sa pangunguna po yan ng ating Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, October 6, 2023. Si Bagyong Jenny nga po ay nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po ay wala ng tropical cyclone wind signal sa ating bansa dahil sa tuluyan ng lumayo itong si Bagyong Jenny. At kaninang alas 4 ng madaling araw ay huli itong namataan sa 385 km west-northwest ng Itbayat, Batanes. Bahagyang humina ang Bagyong Jenny at ngayon po ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umabot sa 120 km per hour at pagbugso na 150 km per hour. Inaasahan po natin ito'y kikilos palayo sa ating bansa sa bilis na 10 km per hour. Samantala, meron tayong binabantayan na isang low pressure area na may posibilidad na maging bagyo na nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility nasa layong 1,950 km silangan ng Luzon. Kumikilos ito pakanluran at maaari po itong pumasok sa ating PAR nitong darating na weekend. Samantala, itong si Bagyong Jenny ay patuloy pa niyang hinahatak ang habagat kaya itong habagat ay maaapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Kaya ngayong araw ay asahan pa rin natin ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Northern at Central Luzon kasama na ang Metro Manila, Mimaropa at Calabarzon. At para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas ay makakaranas ng minsanang maaraw papunta sa bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 72% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 43% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 80% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 44% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala po, wala pa rin pong nakataas na gale warning sa probinsya ng Batangas. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 26 to 30 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:46 ng umaga at lulubog mamayang 5:42 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Reverend Nandasida nag-uulat. Magandang umaga po. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin at 10:28 na po ng umaga kasamang Shelly. Baka meron kang gustong pasadahan muna. Alinsunod nga po sa tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ang Philippine Mental Health Association ay inaanyayahan po ang lahat na makiisa
sa National Mental Health Week. Ayon nga po ito sa Presidential Proclamation number 425 na nilakdaan noong August 25, 1994 ni President Fidel V. Ramos. At ngayon pong darating na October 10 ang World Mental Health Day na may global theme ng World Health Organization na Mental Health in a Universal Human Right. At noong nakaraan nga pong mga taon na 2020 hanggang 2022, ang National Mental Health Week at ang PMHA ay mayroong campaign at ngayong taon nga din po, ito po ay gaganapin muli na may temang Light Up Blue for Mental Health kung saan sisimbolo ang kulay asul ng serenity, peace, and calmness during this difficult time. At ngayon nga po, makikita nyo sa inyong mga screen ang National Center for Mental Health. Usap tayo 24/7 hotline numbers na handang makiramay, kaya mahalaga ang care for yourself and care for others. Ayun, maraming salamat kasamang Shelly. Yung sinasabi natin na kahapon na Tita Grace, kung merong love, 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 be kind, kind, kind. Be kind po sa inyong mga sarili and of course, para na rin po sa ibang tao. Sabi nga natin, now more than ever, the world needs empathy. Malasakit, Tita Grace. Malasakit Ano? lang. Ayan. Oo, love, love, love. Ayan. So, meron pa ba tayong mga announcements, Tita Grace? Ang Or dami mga gustong nakatutok batiin? sa atin, Shelly. Ayan nga po, pinapaalala lang po ng GSIS na meron po silang system maintenance nga po ngayon pong October 6 ng 8 p.m. hanggang October 8 po ng Sunday 8 a.m. po. Ito po ay yung mga unavailable na services po nila ng GSIS, ang All Gulfs Kiosk, All System in Head Office and Branch and Extension Offices, GSIS Touch, GSIS website, and all external GSIS application, CERT EBCS, Web MPS at GSIS mo po. At yan nga po ay yan ang paalala po ng GSIS po ngayong darating na weekend. Ayan, Tita Grace, sa mga nakatutok sa ating live streaming. Siyempre, good morning kay Lina Lincos Ebora, kay Ma'am Elma Asilo Reyes, good morning. Ganun din kay Nilda Debilla, kay Mervin Albaro na nakatutok po sa atin, kay Ella Cayabat, kay Rafael Cornelio Castillo, good morning. Kay Shirley Balmes, ganun din po nakatutok din po sa atin si Kuya June Magnaye, kay Lota Lailo, kay Ate Nenet Ona, kay Sally Asis Corolio, good morning po. Siyempre kay Hans Silva Olimba, at siyempre kay Millicent na nakatutok sa atin ngayon. Pagaling kay Cent, Ayun, ganun Ate din po kay Cent. Kuya Edwin Sabarte. Ayan, personal na pagbati, baka meron kang babatiin na Kapitana Grace. Ako, kapitana daw. Hindi, good morning sa aking sister Jancy, kay Ching Agoho, dyan sa Lunsod ng Lipa. Ayan, kasamang Shelly. Binabati ko lang po ang Barangay Bulbok at ating po mga kasamahan dito sa Provincial Information Office at sa mga kani-kanila pong destinasyon sa international man o local. Ayun, parang merong inaano si Lindon, batiin mo ata, may Batiin. pinababate. Ayun, sino yon? Ayun, binabati ko lamang ang syempre ang mga taga-barangay Kalikanto, lungsod ng Batangas, and of course, syempre, ang ating mga kasamahan dito sa Provincial Government of Batangas. At yan, dito na po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po'y magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, marami pong salamat sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. At syempre, pasasalamatan din ulit natin kasama Tita Grace, Yes, ang ating naging panauhin ngayong umaga, ang ating DTI Batangas sa pangunguna po ni Provincial Director Ma'am Laila Cabreros. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalang panlalawigan ng Ng Batangas, pamunuang makadiyos, makakalikas at makatao, taas noo, Batanggenyo. ng pamunuan, saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Maharaig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din po nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito po si Grace Briones.
Kasama po ang ating patroller, Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo po ni Christian Andal, June Lindon Aguda, Christine Damian, Rogelio Aguirre, Gian Marco Escamillas at Brian Mangilin. Ayon, manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts Batangas PIO para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.